Tara na! Punta na tayo doon sa Bataan. May langaw. Tawag mo siya may langaw. Langaw. Hindi ka kasama siya. Kasali dito, hoy. Dahil sa Valentine's Day ngayon, February 14, isang bagay na pumapasok sa isip ko ito. So, isang palaisipan mo ito sa karamihan kung ano ang gamit ito ngayong February 14. Pwede toothbrush. Bahala kayo kung ano sa tingin. Kain nangangate. Pwede sa tayo! Puts pa! Ay, yung mga tinatawag na scratch my back. Yeah, pwede siya. Mag-gasolina muna tayo. Kasi dito sa Bataan, mura ang gasolina. Kasi merong ano dito eh. Parang dipo. Kaya papapansin nyo, ayun o, mura ba o mas mali yata? 41.40 yung diesel mo. Bihira eh. Bumali yata yung mga datos na pumapasok sa akin. Parang mahal. Lagyan mo yung ano, pang YouTube. Mga kasama, ganito po kaganda ang Pilipinas, in particular po ang Bataan. Kaya po, welcome to Bataan! Ayan, bago kami bumaba, kinakarga muna ni Reg ng PGS oil, Paragis oil. Ito po yung sikreto po ng UTV namin. Natuklasan po ng isang napakagaling na inventor, yung tinatawag na Paragis. So, actually matagal nang ginagamit to, hindi lang binubulgar. So, ayan po, yung Paragis oil, tinitesting na namin at ginagamit talaga namin sa UTV. Ay, hindi, okay lang yun kasi mahirapan naman silang gumawa ng Paragis. Tatamaan yung ano. Malayo pa. Ayan pala pwede, oy. Uy! Luto na yung sinaing namin. Nandito po tayo ngayon sa Tahor. Wala po tayo sa cooking show. Pinagluluto ko lang yung mga kasama natin dito para, syempre, alam niyo naman, nag-travel kami ng manok ngayon. Tsaka from Pampanga, pumunta kami dito, medyo pagod. So, kailangan, kakain din kami. Gutom na ako, nangangayayat na ako. Ganyan po ang pagluluto dito sa bundok, mga kaibigan. So, kailangan mag-i-improvise lang tayo. So, pwede mahiram yung sandok. Yun, ha? Ulitin ko, mga kaibigan, wala po tayo sa cooking show. Nandito po tayo sa Tahor pa rin. Siyempre, kailangan pagluto ko yung mga kasama ko dahil anong oras na. Alas 5 na din pa kami nagla-lunch. So, yan. Kailangan maglagay tayo ng mantika. Yan. Actually, mga kaibigan, nang luluto po natin yung pambansang ulam ng mga maharlika, which is the adobo. So nga pala, no, yung nagiging issue ngayon kasi sa ngayon, yung papalitan daw ng pagiging Philippines from maharlika. Kung ako ang tatanungin, ano, I'll go for the maharlika. Kasi parang, pag binanggit yung salitang maharlika, di ba parang ang ganda-ganda pakinggan, parang upper class, parang mga royalty. Pero syempre, hindi pa i-disregard yung pagiging Pilipino natin. Pero kung babasihin mo dun sa history, the Philippines, derive yan sa King Philip ng Spain nung nasakop tayo ng Espanya noon. So, ang dating parang colonize tayo. Well, ulitin ko ulit, opinion ko lang yun. Kung ako lang naman yung tatanungin.
Siyempre, siguro pagbobotohan yan or plebisito ba tawag sa ganun. Anyway, nabanggit ko lang yan. So, ngayon po mga kaibigan, nandito tayo pa rin sa Tala, Bataan. Masyadong wild dito. We are located at the footstep of Mount Natib. Okay? Paki-google nyo na lang po kung ano po yung Mount Natib. Nandito po kami. Makikita nyo naman sa mga nakaraan kung gaano kaganda ang Bataan. So, bakit po ba kami nagpupumilit mag-range dito sa Bataan or sa elevated area or sa mga wild talaga? Kasi ang manok po ay ibon po yan. Kaya po naglalaban ng mga manok, kaya po merong sabong kasi po mataas ang kanilang naturalesa. Ano po yan yung kanilang, yung parang akin yung lugar. Yon, territorial. Kasi pag hindi na po naging territorial ang mga manok natin, hindi na po yan magsasabong. Nasa instinct na po nila yan. Territorial sila. So pagka ang mga manok, sanay po sa ganitong klaseng location, makikita nyo po ang kanilang mga instinct masyadong mataas. So mapapansin niyo yung pag binibitaw nyo sila, marunong na agad sumabong. Kasi nga po, survival dito. Napakadaming predator. Kanina lang, meron kami nakitang agila or agila ba or lawin. Tapos, andyan pa po yung mga uwak. And then yung mga rodent po, predator po nila yan. Buti na lang po, nandito yung mga aso natin. So, nakakatulong po yan para masugpo yung mga rodents na mga peste sa sisiw natin. Medyo mainit na yung asan na yung sibuyas? Okay lang, buo na yan. Patalo na yan, basta balatan mo na yan. Oh, patuloy mo na. Gusto mo tsaka maraming sabaw. Mahinis naman yung kamay ko. Kakaihi ko lang. Hindi. Ano nangyari? Na-stress na sila. So mga kaibigan, gaya po nung sinabi ko nung nakaraan sa inyo, ito pong brooder namin, kung makikita nyo, napakalokos. Kung alam nyo po yung greenhouse ng mga punla, di ba nakikita nyo pagka yung kailangan na yung mga tanim nila, yung fragile, yung ayaw nilang mapasukan ng mga insekto, kumbaga ingat na ingat sila, gini-greenhouse po nila. Yun po yung konsepto, greenhouse po. Kung titignan natin, parang andaling masira, andaling mapunit, pero hindi po kasi plastic po yan. Polyethylene plastic po yan mga kaibigan. Meron po kayong choice na manipis, 002 hanggang 008 yata. Pero itong gamit namin, hindi ako nagkakamali, 004 or 002, so manipis lang siya. Ano po ang kaibahan nito sa mga conventional na mga brooder? Yung brooder ng mga kaibigan natin, ang bubungan po nila ay yero. Hindi siya napapasukan ng araw. Yung pinaka-basic po na nagiging problema sa brooder natin is yung amoy niya. Kapag po hindi natin na-control ang moisture sa loob ng brooder natin, diyan na po pumapasok yung mga sakit sa kanila. Kasi po yung pagdumi nila, nagpuproduce po yan ng moisture. Yung pong waterer, pag natapon, nagpuproduce po yan ng moisture. Imagine niyo everyday, mayat maya dumudumi sila. So yung moisture, nakikita ninyo na nadadagdagan. Ngayon, kung hindi po natin sila makokontrol, paano na po yan? Pag tumaas ang moisture, nagkakaroon po ng amoy. Sigurado po yung kanyang bacterial level ay mataas na. So naisip ko po kung paano po masusolusyonan ang ganitong mga problema. Kung makikita nyo mga kaibigan, yung bubungan po niyan, plastic. Pag sumikat po yung araw, 9 o'clock hanggang alas 2, pag natamaan po ng araw yan mga kaibigan, directly, ang mga bakterya dyan, yung moisture niyan, even yung dumi nila, natutuyo. Pag natuyo po kasi ang dumi ng mga sisiw natin, nakokontrol natin yung bakterya. Yan po ang kagandahan yan. Ngayon, meron po kayong tanong, paano yung manok namin? Pag naarawan, di namatay yan. Tama po yung tanong ninyo. Pero mga kaibigan, yung mga manok po ay may utak yan. Pag mainit po, lalabas yan. Lalabas po sila automatic. Kahit po hindi nyo yan palabasin, lalabas at lalabas po yan kasi alam po nila na mainit sa loob. Meron kayong range, lalabas yan. Ngayon, pag lumamig na, papasok yan. Dahil kontrolado nga po ito, kontrolado yung hangin, makikita ninyo na mas mainit siya ng mga 2 degrees. Depende po kung kayo po ay meron tinatawag namin na hot mama. Kung meron kayong hot mama, sigurado mga 5 degrees to 7 degrees na kayang itaas kumpara sa outside world. Sobrang lokos. Hindi mo akalain na, kaya palang ganito. Kasi yung iba na ginagamit talagang yero, bakal talaga. Actually,
Meron po akong nakausap last 2 years ago, isang ano po siya, contract grower po siya ng isang malaking kumpanya. Hindi na po 45 days, 38 na po lang yata o 32 days na lang yata. Binanggit niya sa akin na wag daw po akong gagamit ng metal sa brooder ko. Sabi ko bakit? Kasi dun daw ay yung bacteria ay pwedeng tumira. Isipin nyo, no? Ganun yung mga technology nila, no? Nakakatulong sa atin kasi syempre yung mga yan, yung mga contract grower na yan, kailangan yan, mabuhay nila yung mga sisiw nila. In 32 days time, kailangan maging 1 kilo pataas yan. So, ganun po yung technology. So, pwede natin siyang i-adapt sa ating ginagawa dito sa game fowl. Katulad nung yung moisture na nanggagaling sa lupa. Napansin namin na kailangan talaga maglagay ng linoleum para yung moisture from the soil hindi po aangat. Natatakpan po siya ng linoleum na sa ganun yung moisture wag umangat, sa baba na lang siya. May siyensya na pong ginamit yan. Wala na pong duda dyan, wag na po natin pagdudahan yan. Kasi po, mabahong amoy, moisture, hindi tamang temperature, yan po ang mga pumapatay sa sisiw natin. Pagka naman naging 30 days at na-survive nila yung ganyang klaseng sistema na tama lahat, kagaya po ng binanggit ko sa inyo nung nakaraan, meron tayong chart. Kung tama po ang inyong temperature, sigurado po ako in 30 days time makikita ninyo ang kaibahan ng mga sisiw ninyo. Napakalaki po ang pagkakaiba. Muli po, sana mga kaibigan, kung meron pa kayong mga tanong at meron kayong mga suggestion, huwag kayong mahiya na mag-comment sa aming comment box. At sa ngayon, puputulin po muna natin dahil medyo ginagabi na rin at maya-maya maluluto na yung pagkain. Samahan nyo kami. Yun o, diba? Kain na tayo! Rice. Laging meron sa pagkainan ng mga taong mahal. Okay na to. Ayan po mga kaibigan, nagpapainit kami dahil medyo malamig ngayon. Tsaka isa pa, wala pa po yung ilaw namin, siniseta pa po. So ayan, tapos na po ito. Update ko lang sa inyo. Baba. Let there be light! Ayos! Yung! So dahan-dahan lang siya. So ngayon, ayan, tumataas ang temperatura. So 26. Naglalapitan ng sisiw. May ilaw na yan. Ayan na, may ilaw. This vlog is brought to you by Legend Super Premium Feeds. Science by experience.